Natapos na ng House Prosecution Panel ang pagsusuri sa kanilang mga testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang kontrobersyal na assassination plot, grave threats at inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagharap sa impeachment court ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na siyang huling testigo ng prosecution para sa nasabing artikulo. Dahil dito, ayon kay Attorney Reggie Tonggol, tagapagsalita ng korte, inaasahang sa darating na Miyerkules, July 29 ay masimulan na ang sunod na article of impeachment batay sa inilabas na pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Article 1 ang pangalawang lilitisin. Ito ang naglalaman ng mga akusasyon hinggil sa umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Vice-Presidente. May mga days na maigse, may mga days na mahaba because there are witnesses listed in the witness list ng House Prosecution Panel na for authentication lamang, for document authentication lang. Kaya katulad ng mga land bank representatives, dalawa po yung nakasalang sa atin next week. So doon sa dalawa na yon, baka mabilis lamang po yung pagtatanong sa direct examination tsaka sa cross, or baka po kung authentication lang yun, baka stipulations lang po ang pwedeng mangyari, kaya maikli lang. So yun po yung mga possibility within the realm of possibilities. Base pa rin sa pre-trial order, 31 araw itong inaasahang tatalakayin sa impeachment court. I think mas mahaba-haba yun kasi mas maraming mga dokumento at ebidensya yung ipapalabas doon. Pero yung mga, kaya nakalista kasi lahat yun sa pre-trial order natin. So yung mga number of witnesses that they are going to call are very comprehensive. So kaya medyo mahaba-haba yung mga witnesses list natin doon. And the number of days na allotted for each witness. Sa July 29 na araw ng Miyerkules, magre-resume ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Ito na ang ika-10 araw ng impeachment kung kailan nakatakdang ihaharap ang unang dalawang testigo ng prosecution sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds laban kay VP Sara Duterte. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.